Sa pagtitinda ng mangga, mani at iba pang prutas, kumukuha si Nanay Rowena ng pantustos sa pag-aaral ng kanyang tatlong anak. Ang kanyang panganay magtatapos na sa senior high school ngayong taon at magkokolehiyo na. Kaya naman malaking hamon sa kanya kung paano pa niya pagkakasyahin ang kanyang budget para sa matrikula ng mga anak. Ang hindi na kaya sabi ko, yung isa lang muna. Tipid na talaga, magtipid. Tipid, sabi ko. Biyuda na si Rowena matapos pumanaw noong nakarang taon ang kanyang asawa, kaya malaking hamon sa kanya kung paano pa maitataguyod ang pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya naman plano ng anak niya na kumuha ng programa ng TESDA habang ang isa niyang anak ay planong tumuloy sa kolehiyo. Ang problema ni Nanay Rowena, problema rin ng ilang mga magulang at kabataan sa Baguio City. Sa pag-aaral ng Baguio Youth for Good Governance, ang mahal na cost of living at mabigat na daloy ng trapiko ang nangungunang problemang kinakaharap ng mga kabataan sa lungsod. Which is affected talaga yung students natin here in Baguio, and then yung congestion kasi most of the students are far from their schools or universities, so they need to use transportation in order to commute them to attend their schools. And also dun sa highest cost of living naman kasi, since students most likely dorm ganyan, mataas yung rent nila, mataas din yung bilihin for them. Isa sa mga nagpatotoo dito ang third-year nursing student na si Phoebe. Anya, bumibiyahe pa siya mula sa kanilang bahay sa Barangay Santo Tomas proper. Kahit maaga man itong makaalis sa kanilang bahay, kadalasang naiipit pa rin ito sa mabigat na daloy ng trapiko. Dapat nandun kami 30 minutes early. So ang consequences po nun is mag-extend po ako ng duty ko. Extend ng hours. Pero pag school po, namimiss ko yung quizzes, mga exam, yan po. Kaya naman ang security guard na si Julie na mula Zambales, pinili na lang paaralin sa kolehiyo ang kanyang anak sa Zambales. Kahit mahirap daw ang buhay sa probinsya, gagawin pa rin niya ang lahat makatapos lang ang kanyang anak sa pag-aaral. Yun na makatapos isa para siya na lang tutulog dun sa dalawa. Kasi hindi natin, siyempre may edad na rin. 50 plus na rin ako, sir. Kapag napabayaan daw ang mga problemang ito, maaaring mawala ang titulo ng Baguio City bilang Educational Center of the North. Siyempre, para sa convenient for the students na hindi na kailangan na pumunta ng ganitong lugar, lumayo sa kanilang family in order to pursue their academics. Dagdag pa ni Mark, nagpapatuloy pa ang nasabing pag-aaral at ang magiging resulta nito ay prepresenta nila sa publiko, lalo na sa mga tumatakbong politiko sa lungsod ngayong darating na halalan. Ang nasabing pag-aaral ay sinimulan noong Hulyo noong 2024 at edad 15 hanggang 30 ang sumagot sa nasabing survey. Charles Nicolimon, RNG News.